tinatawag na chastisement, disciplinary action, through our church, to our pastor. Alright, so sige po, sinong gustong mauna? Nandito rin si Aris, baka gusto mag-testimony. Alright. At si Aris, ako naniniwala na willing po siyang makabalik sa kanyang ginagawa sa Panginoon. Nang hinayang ako, hindi ko pa nakausap yung kanyang mga magulang, lalo yung kanyang tumatayong tatay. Nalala niyo po yung umaten sa atin na bulag. Opo, siya po yung tumatayong tatay po ni Brother Aris. At nakausap po, natutuwa po sila na nagsuko ng buhay. At ako ay naniniwala po na itong si Aris ay nadala lang ito ay nadala. Natakot siguro kasi wala na siyang kasama dito. Hindi niya alam na kung nag-iisa ka, mas lalo pong makakasama mo ang Panginoon, bakit siya laging kausap mo. Pag gumagawa ko mag-isa, sabi ko, natutuwa ako. Hindi ako natutuwa na walang kasama. Pero siyempre, sino pang kakausapin mo? Ang Panginoon. Alright? Sige po, sa inyong tatlo, bigyan mo kayo ng time ngayong hapon. Sino ang gustong mag-start? A short testimony lang. Gusto nyo 2 minutes? It's good. Para makapag-start tayo kagad. Alright. Si ate mo? Yun lang. Alright. So, sino muna? Aris? Michelle? Si Aris, tawag-tulak pa natin si Aris. Amen. Tawag pa natin si Aris. Alright. Sino man Mary Chris, di ba dito kumain? Ay, mauwi na. Baka, alam nyo, pag busog kasi ang tao, sarap matulog ay masarap matulog. Kaya sa susunod, huwag kayo masyadong dadamihan yung baon. Para laging active. Alright, sige po. Pakinggan natin si Brother Aris. Ano po? Alright. Brad. Kumbaga malanda amin tatako. Kahit ko lang wati I'm sorry kini pastor ta nagawid kami ngamin nga tirabi. Tingay ko nga sorry kini Sir Rita ka at tinaramid ko nga madigan niya na. Mamsol, sorry Mamsol. Papasalamat din ako sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng proteksyon sa labas at nilalayo niya ako sa mga tropa ko na umiinom tuwing gabi. Salamat din po at gumaling na si Tatang na may sakit. Dahil hindi po sa kanya, hindi po siya gumaling. Yun lang po at maraming salamat. Okay. Thank you, Brad. Thank you. At naunawaan ko si Brother Aris. Pero ako po ay naniniwala po na ayon po sa nakikita ko sa kanya, nag-church at tuloy-tuloy siyang mapupunta ng Sunday. Ako ay naniniwala po na siya po ay may puso na makabalik sa paglilingkod po niya sa Panginoon. Ay, palakpakan natin si Brad. What ano tinagal niya? Ay, si Brad Josepino. Amen. Sige po, Brad. So, pwede naman Ilocano kasi hindi ako siyang Ilocano, Brad. Ilocano, Bisaya man. Ano tayo Ay. Naku, ibahagi lang niya yung kakabsat ko iti naaramida ni Diyos. Kanya iti lasot iti pinagdaydayaw mi dito yung nalipot iti December. Nalipot iti nagluwit kami dito yung iti taptal iti nagbaliwan iti pamilya. Ay manuwak na umay, kaya agad niya trabaho. Bagbati ni bukit ko, apang kayo makisimba ko na. Tatlo tikas ka, mga tawag din, masulsulwan da, tayo dito agad-adal na dyan. Tayo damo nga pagsimsimbaan ni, awan ti adal na dito din, yung misalatan ng pasan. Pero na, inbakin bakit ko uray awan na kapan kayo ko na, tata, sursuro kayo mo nagkararar.
Tat dati ubing ko tata amuda payon nga agprita yung papa. Yung gano tunggal mga agprita tata pag surumak man yung gano di pinagpri di pinagkarara kin pinagturong. Tata ko di sa ray tas talaga ubing ko amuda nga yung kanya kujay. Sa ko na dakkel iti na igulong iti Diyos kanya iti na ito nga daydayawan ta amuni utin bakit iti kakinya po Diyos iti pamakawan, kundi iti banag nga pagsiyatan. Kuna, uray no nagtrabaho, di sa balay ko na kinibagat ko, apang kayo lagta, tulad ko na mo titik sundo, na mga laalakan niya rayo. So na, dahil iti daw-dawanat kina po Diyos iti pagyamanak, iti dahil pinangalakan niya ni Ma'am Emily, ito ita, Lakil na talaga iti pinagbaliwan na iti pamilya. Iti ito, adakla dyan nga makitagtagay iti binalag. No, sasangkot kami po trabaho. Tapta, medyo kuhan, nabayag mo iti nga anak nga nakarapanin iti arak. So na, ni bro budget, dapat kayo lumakti rin na jay kaparehahan. Tapos medyo may iwas ako, nabayagan. So na, dahil iti pagyaman ako iti ng ngalayo kanya kita yung kapsat. Amen. Amen. Thank you, God. Thank you. Amen. Yan po ay testimony po ng isang tatay na nakakakilala sa Panginoon. Sinong teacher po ng anak po ni Sir Josefino? Sinong teacher niya? Si Cyril. Alright. Si Cyril teacher niya. Sigurado yan. Mahilig manalangin. Nandiyan si Cyril. Alright. Mahilig manalangin si Cyril. Tingnan mo, nakapag-asawa ng preacher sa pagkapapanalangin. Amen? Kaya kayo, gusto nyo makapag-asawa ng preacher? Pray. Alright? Totoo yan. Alam nyo, mga bata po dito po ay yan ang mga basic na tinuturo po dito. Dadya ngay, managdaydayaw, tinaganak, isubli tayo, di kita dati nga katuruan, nga no, kumanaw tayo anak tayo, nanang, kumanawak pa'y, nanang, tatang, simang twetakon. Nga ganun ba? Ngayon, ng mga bata, manmano na dyan niya. Awan, manmano pakadan. Ay, manmano, no, salod-sudon pa ipapanang. Talagang apa yun? Kasi na nga sumang bata, totoo yan, kapatid. Thank you very much, Brother Josefino. Nakita niyo po yung kabutihan ng Panginoon. Totoo po yan. Yan po yung ating simbahan. Kaya tinatawag po yung simbahan natin na old-fashioned. Right? Lumang katuruan yung ating... Sabi ni Pastor, pag yung itinuturo ay mga bagong katuruan, yan po hindi totoo. Pero pag lumang katuruan, totoo. Kasi yung Biblia natin, lumang katuruan ito katuruan ng Panginoon. Alright? Ay katuruan po ng Panginoon. Pag-pray nyo po kasi, yan, hindi ako nagbibiro, nakita ko po yan, napakaganda po na gawin nating reception or kung mayroon tayong mga bisita, kainan, at yung dalawang classroom natin, pwede nating hatiin dito. Nagbabanggit si Brother Jun dati, hahatiin po yan. Sabi ko, sige lang, wag muna. Sabi ko, ito, binigyan na po tayo. May dalawang kwarto po dito. Diyan na po yung mga bata. No? At kung madadagdagan pa, pwede pa dito. Ay, pwede pa doon. So, 3 kwarto dyan. Yung opisina ng pastor dyan, pwede pang gagamitin. Ay, pwede pang gagamitin. Alright, so, thank you very much. So, tawagin po natin yung mga balikbayan. Yung mga bagong balik sa ministry. Alright. Gusto niyo mag-testimony? Alright. So, pwede na kayo sabay. A short testimony. Dito na. Ay short testimony. Itong si Michelle po ay PFC ito Ay PFC. Pero ako po ay naniniwala na sila po ay na-realize nila at sila po ay makabalik sa Panginoon sa ginagawa po nila sa tayo. Sister Michelle, please. Short testimony. Magandang hapon po sa ating lahat. Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ako sa salvation po na natanggap po ng
family ko po. Gusto ko po sanang humingi po ng tawad sa magulang, lalo unang-una po sa Panginoon. Ganun din po sa lahat. Ganun din po kay Mama. Marami na pong pagpapasaway yung ginagawa po namin, pero nandyan pa rin po siya nagtuturo para po sa amin. Gusto ko pong humingi ng tawad po sa buong simbahan po. Sa nagawa po namin pagkakamali po. Salamat po sa pagtuturo po ninyong lahat at wala pong pagsawang pagturo po. Lalong-lalo na po sa parents ko po. Yun lang po. To God be the glory. Alright. Michelle, liga. Maganda mag-testimony po kayo. Ano naman ang plano mo ngayon? At ikaw ay, sabi mo ay nagsisisi ka doon sa kamalian mo. Ang Panginoon ay, alam niyo po ang Panginoon, masayang tumatanggap. Maalala niyo yung prodigal son. Natutuwa ang Panginoon. Kaya nga po sa lahat ng bumabalik, hindi lamang ako natutuwa. Of course, unang-una ang Panginoon. Right? Kapag tayo nakabalik sa kanyang kawan, grupo, ang Panginoon po ay natutuwa. Anong ginawa ng Panginoon sa kanyang katuwaan? Pinagkatay, nagpapista po siya dahilan nga po sa kasiyahan po niya. And after that, ang tanong lang ay, ano naman ang plano mo ngayon at nakabalik ka sa, binalik ka ng Panginoon sa kanyang gawain? Plano ko po is magpatuloy po sa gawain po ng Panginoon at makapagtapos po sa pag-aaral po sa PSS. Ayan. Lapakan natin. Ayan. 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 Alam niyo po, sa pag-aaral sa PSS ay meron akong kakilala. Pinakamatagal sa PSS ay umabot ng 10 years. Opo. Pero si Pastor Hill, pag umabot ka na ng 10 years na nagpapatuloy at hindi ka nakagraduate, ipapagraduate ka na after 10 years. Opo. Isasama ka sa honorary graduate. Right. Kasi sabi ni Pastor Hill, hindi naman niya sinasabi, nagbibiro lang minsan. Kasi nakakapagod ka naman, 10 taon na eh. Kaya kung kaya niyang tapusin ng 4 years, bakit hindi siya tapusin? Si Richelle ay 4 na taon, tinapos niya eh. Alam niyo, pag nag-testimony yan si Richelle, nasuspindi rin yan. Bago graduate. Pero alam niyo, suspension po niya. Sumobra yung absent niya sa devotion. Ang Bible student may devotion. Kaya sa bahay niyo, magbibigyan ko ng record, i-record yung devotion nyo. Right. Sa full-time, meron kasing schedule ng devotion every morning at sumobra yung kanyang absent. Ay sumobra yung kanyang absent. Kaya nasuspende siya. Ewan ko kung ilang oras yung suspension niya. Ang ginawa niya, ang bilangan kasi doon oras eh. So, nag-overtime sila ng gabi. Maghapon sila sa church. Hindi sila pwedeng tumira doon. Pero merong Ilocana doon na byuda. Asawa niya ay maagang namatay na sundalo. Pero Ilocano sila. Siya nag-alaga sa kanila. Inuuwi sa bahay. Pero pupunta sila sa church. 8 hours sila sa church, mag-work. Maraming work ng babae doon eh. Pwede kang isama sa kitchen, sa office, may mga lilinisin, gano'n. Tapos sa gabi, pwede ka pang mag-overtime. So, bago nagtapos yung bago naubos yung kanyang absent, yung, anong tawag niya?
yung meron kang absent kasi na pwede ka pang umabol eh. Bago maubos yung kanyang absent na yon ay nakabalik siya. Ayun, hindi siya naapektuhan. Ang problema lang, kasi yun ay maiksi lang yung maiksi lang yung suspension. May mga rin po kasi sa Bible School na umaabot ng 6 months. Baka hindi niyo pa alam yan, kapatid. 6 months. Number 1, courting. 6 months yan. Number 2, lying. Number 3, cheating. And number 4 is stealing. These are the major, major offense. So, 6 months po yan. Kaya, hindi makakahabol yung estudyante, talagang sa susunod na po siya mag-enroll. Pero, hindi po issue yun eh. Hindi sa bilis at tagal ng pagkatapos, as long na sinunod mo at alam mo na nakatapos ka kasi pinaghirapan mo yun. Amen? Kaya hindi po yung pag nasuspende ka, wala ka ng pag-asa. Hindi po yun. Hindi po yun. Okay? Sige po, tawagin natin si Sister Richelle May for a short testimony. And then tuloy-tuloy na po tayo. Tuloy-tuloy na po tayo. Tapos yan, umawit tayo ng isang awitin at tutuloy-tuloy na po tayo. Amen. Maganda siguro ito, sis. Good afternoon po sa ating lahat. Unang-una po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa salvation na natanggap ko at sa salvation na natanggap din ng pamilya ko. At unang-una po, pinagpapasalamatan ko po sa Panginoon na hanggang ngayon nandito pa rin po kami sa gawain niya. At may mga times mo na nagkakamali pero nagpapasalamat ako kasi patuloy niya kami ginagabayan at nagpapasalamat ako sa mga sa ating pastor na walang sawa nagtuturo, ganun din sa mga magulang ko at ganun din po sa mga nakakataas po sa akin at nagpapasalamat po ako kasi andyan po kayo patuloy na nagpapaalala sa amin at ngayon po gusto ko pa magpatuloy sa ministry. So ngayon nagpapasalamat ako na ako po ngayon ay makakabalik po ulit sa choir at yun lang po, magbilag Lord. Amen. At meron ba kayong balak na magkapatid na babalik na magpo-full time? Mahirap sagutin. Tanungin mo na kay tatay. Amen. Alright. So, narinig po natin. Alam nyo, ako po'y matagal na nanligaw kay Sister Joy. Pag si Sister Joy hindi umimik, ibig sabihin no. Right? I know. Ipag-pray natin. Alam nyo po, ang paglilingkod, ang panawagan ng Diyos sa atin, lalong-lalo po sa inyo, nakapabol pa na maglingkod sa Panginoon. Ewan ko lamang po. Pero kung ako po'y magtrabaho sa Panginoon, 100% tatrabahuin ko na. Nung ako po'y nagsundalo, 100% binigay ko ang buhay ko sa pagsusundalo. Nung ako'y nag-asawa, binigay ko yung buhay ko ng 100% sa ating family. Ngayon, maglilingkod ako sa Panginoon, sabi ko sa mga anak ko, hindi po 10%, 15%, or 5 years, but ibibigay ko ng buong buhay ko sa Panginoon. Kasi nandun yung blessing ng Panginoon. Amen? Alright, sige po, tayo po magpatuloy na. Tumawit tayo ng isang awitin at papakinggan po natin yung ating special. Pagkatapos po niyan ay dire-diretso na po tayo. Alright, awitin po natin 38 of our songbooks, please. 38, Trust and Obey. The first and the last stanza, awitin po natin. Page number 38, the first and the last stanza. Alright, on the first stanza, already sing, when we walk with the Lord in the light of His word,
what a glory He sheds on our way. While we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Last stanza. Then in fellowship sweet, we will sit at His feet, or we'll walk by His side in the way. What He says we will do, where He sends we will go. Never fear, only trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Amen. Sige po tayo makaupo. Few announcement. Few announcement bago natin mapakinggan yung special. Mamaya po at 4 o'clock ay organize ourselves. At dalawang kumpanya po tayo. At ang gagawin nyo, company commanders, magsama-sama po, magbigay ng marunong. At alam ko na, wala at marunong. Ilan lang siguro hindi marunong. Yung mga hindi pa marunong, ipasama natin yung marunong na. Amen? At tulad yan, may mga fathers tayo na matuturuan, may mga young people. Ito, ang dami dito sa harapan, no? Mga young people natin, mga lalaki. Alright? Itong mga datihan ng mga lalaki, alam ko, soul winners po yan. Alright? Pwede pa sila makapagturo. Ay makapagturo. Amen? Alright? Sino po sa inyo naka-ready, kapatid, na pwedeng magpatuloy yung ating gagawin sa mga kalalakihan? Gusto ko lang malaman. Naka-ready? Alright? Wala. Si Brian, 1, 2, 3, si Sir Ben, 4. Alright? 5. May bihisan kayo, Brad? May bihisan na kayo? May 6. Pwede yan. Laban tayo. Alright? Yung mga, kapatid, pwedeng sumama po tayo sa soul winning. Ang may 1 lamang po, yung mga may bihisan na, at mayroon kang dyan, anong tawag nito? Tinidor at saka kutsara. Pwede na yan. Tuloy tayo basit. Alam ko meron tayong mangyayari po ngayon. So, pagkatapos po niyan, sa soul winning po natin, mga 1 hour lang, para hindi maabutan ng ulan. So, after that, of course, makauwi tayo ng mas maaga. Okay ba kayo, kapatid? Amen. At company commanders, i-organize niyo po yung paghahatid. Mamaya, lalong-lalo kung maabutan ng ulan, tingnan nyo, gamitin natin yung bus. Iikot natin, right? Papunta sa kung saan. Para may hatid lamang po yung mga magso-soul win. Ang soul winning natin mamaya, first target natin is Barangay Pilar. Alright? Ay Barangay Pilar. Walang walang mag-escape. Lahat ay kasama. Amen. Lalong-lalo po sa inyo na taga-Pilar, kayo ang mag-guide. Kayo ang mag-guide. Lalaking young people, sama nyo yung mga lalaking young people. Babae, sama nyo yung mga babae. Right? Mothers, isama yung mga mothers. Pasukin natin. Pagpasok dyan, Alpha Company, attack. The left side of the road. Tumbok nyo yan, yung namunguhan ng nyug. Yung little condo. Bravo Company, attack. Right side of the road. Agingana Jay Karayan. Right? So alam niyo, kapatid, through this soul winning, ako'y naniniwala, ang tao makakakilala. Ito lang ang solusyon. Alright, so yun po yung activity natin. So yung mga ilang piraso na maiwan, at tutuloy ito, kapatid, ay tuturo ko mamaya yung materyales. Actually, may tiles tayo na ito eh. Naka-order ako ng tiles, pero i-schedule natin by next Sunday. Baka makalibre si na Eugene, si na Brother Gigi. By next Sunday, ito yung assignment nila. Gusto ko pong matapos ito. Sinong ayaw? Wala. Gusto nyo, kapatid, di ba? Meron ako na-order na tiles. Ang wala na lang pambayad. Sabay ba? Kambyada. Kasi nagbayad ako nung isang araw.
Uy, pag-pray nyo yung si Gib, kasangsang po na. Pero ako sabi, papanalain ko yun, dadalawin ko. Nung dinalaw ko kasi, kararating lang, may tama pa ata, inopera sa bato. Mabuti hindi nalis yung bato niya. Kaya pala sabi ko, sabi ng misis niya, sabi ko, dadalawin ko yung mister mo, sabi ko. Naka-order na ako dito, clear naman na tayo dyan. Ito, in-orderan ko ito So by next Sunday, paki-schedule niyo mga marunong kapatid at tirahin natin ito. Ano po? Ay titirahin natin. Alright, so lahat mamaya ay kasama tayo. Amen. Mga young people, alam ko soul winner po kayo. Huwag niyong itatago ang kasiyahan ninyo sa buhay. Samahan natin at masiran yung mga taga-pilar. Susunod naman, pilar ulit. Ay pilar ulit. Yung hindi pa matapos, tapusin natin yan. Alam niyo, matatapos hanggang December. Makakarami po tayo ng barangay. Kung gagawin natin, church-wide, soul winning tayo. Para lahat po ay ma-enjoy natin. Pag body-body, sa isang bahay, dalawa, ganyan. Bahala na, company commander ninyo, i-briefing po kayo. Tawagin natin Sister Ina, please. Come on. At tapos niyan ay tuloy-tuloy na po tayo. He will see me through.
Amen. Thank you very much. Awitin po na yan. Tayo po'y tumayo kapatid. At atin pong baybayin ang buksan ng ating mga Bibles. Alright, sa Book of Psalms. Open your Bible please in the Book of Psalms. Chapter 126. Psalms kay David po yan. Alright. Psalms 126. Verse 5 and 6. Alright. We're going to talk this afternoon about soul winning. Amen. Alam ko naman po, kabisado na po natin ang soul winning. Alam na po natin mga tok ng bahay, naituro na po natin sa atin paano pagkikipag-usap, naituro na po natin paano ipanalangin, naituro na po sa atin yung personal preparation. Of course, bago ka humarap sa tao, i-prepare mo yung sarili mo spiritual and of course, yung panlabas natin. Amen? Kaya nga po, mahirap mag-soul winning kung amoy sigarilyo. Right? Mahirap mag-soul winning kung nakasyat, maaamoy ka. Kaya nga po, lahat po yan, naituro na po sa alam na po natin. Alright? Book of Psalms, please, 126, sabay natin basahin, verse 5 and 6. Ready, read. They that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth and weepeth, bearing precious seed, shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Salamat o Diyos, ngayong hapon, binigyan niyo po kami ulit, Panginoon, ng pagkakataon na makapag-aral, ma-remind, may paalala po sa amin ang pinaka-importante po sa lahat, Panginoon, kung bakit niyo po kami iniligtas. Bakit niyo kami dinala sa inyong simbahan? Bakit binigyan niyo po kami ng tamang simbahan, tamang pananampalataya, tamang katuruan? At unang-una po yung aming pong kaligtasan, Panginoon. Anong dahilan? Kaya nga po kami ngayon ay aaral, Panginoon, kung paano rin po namin maibahagi yung pinaka-importante po sa lahat. Ang pagkamatay, pagkabuhay, at ang inyong pagkamatay, pagkalibing, at inyong pagkabuhay. Ang pinaka-importante pong mensahe po sa lahat, Panginoon, about the gospel. Tulungan niyo po kami at hanggang mamaya, Panginoon, may practice namin, magampanan po namin ang paano umabot ng kaluluwa at may bahagi ang salita po ninyo. Dalangin namin sa mga baguhan, sila nga po maunawaan po nila ito, Panginoon, at mamaya po magkaroon sila ng masunuring puso na ang mga datihan at saka mga baguhan ay magsasama para po mag-abot po kami ng kaluluwa, Panginoon. Tulungan niyo po ang bawat isa. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ay, tayo po'y makaupo. Ano po? Ay, tayo po'y makaupo. Alright. Ang sabi ng Bible, sabi po ni Solomon, alright, he that winneth souls is wise. Solomon, matalinong tao ito. No? Ang sabi niya, ang nagwiwin ng kaluluwa ay matalino. O, sinong ayaw maging matalino? So, anong kailangan natin para maging matalino? Magwi tayo ng kaluluwa. Ang sabi ni David, they that sow in tears shall reap in joy. Yung atin pong pinagpapagalan, sabihin man natin, magpiprepare po tayo personal, maggagawa tayo ng tracts, babahay-bahayin, pupuntahan yung tao. Hindi madali yan. But sabi niya, mag-aani ka ng kasiyahan. Na yung bawat tao na nadadala natin ay sa Biblia, ang sabi niya, he that goeth forth and weepeth, bearing precious seed. Ano po? Ano yung precious seed? Nagtatanim tayo ng buto, hindi ordinaryong buto, a precious seed. That is the Word of God. Ibinabahagi natin sa kanila, kapatid, ito po itinatanim natin sa kanilang puso. Ang sabi niya, walang pagdududa. They'll come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Ngayon po, nandito po yung bunga ng mga nawin natin. Kanina may mga taga-Mantanas. Kanina may mga galing sa Santa Lucia. Bawat isa po sa atin ay bunga po ng soul winning. Amen. Hindi ba kayo masaya, kapatid, na kayo ay natagpuan ng Panginoon? Maalala niyo ba yung unang araw na na-meet niyo ang Panginoon, meron lumapit sa inyo
individual man o dito na po sa church, nakapakinig po kayo dito, hindi nyo ba maalala yung kasiyahan po ninyo nung bagong ligtas nyo? Ako po yung simula sa aking kaligtasan hanggang sa pag-ikot ng panahon for 1994 po, ilang taon? 21 years? 26 years. At lalong-lalo po na ako po nasa Bible School, ang hinahanap ko lagi noon, payagan ako sa eskwelahan, makapag-preach ako sa mga estudyante, maghanap ng grupo ng kabataan, magbahagi. Kasi sabi ko nung araw, naghahabol ako lagi. Kasi hindi lamang ako makapag-soul winning, sabi ko malaki-laki yung souls won ko. Kasi si Pastor RJ, nako, kung mag-soul winning ka lang ng 20, tapos tatanungin, ilang soul winning mo, Brad? 20, sir. Nako, pambata yung soul winning na yan. Pang-elementary yan. Sasabihin niya, sir, anong sinakyan nyo? Jeep, sir. Ilan ang sakay ng jeep? Puno, sir. Ilan ang laman ng jeep? 7, sir. Di 14 na yun. Papunta ka, nag-preach ka, pauwi ka, nag-preach ka. Di 28 na yun. Tama nga naman. Amen. Yung mga katrabaho natin, yung nakakasabay natin, marami po yan. Kaya nga po, sabi po niya, ito na po yung bunga, masaya po tayo. Bakit? Kasama na po natin yung bunga ng ating pinagpagalan. Hindi po madali, tanggapin natin. Hindi madaling maglakad, pupunta doon sa... hello kapatid, wala natang naglalakad ng soul winning ngayon. Karamihan, mayroon ng kotse, mayroon ng tricycle, mayroon ng SUV. Amen? Hindi na katulad noon na from church, lalakad ka ng kung saan. Sabi ni Pastor RJ, if you are familiar sa Fort Bonifacio, from gate 1 to gate 3, ang simbahan noon, nandun sa gate 3 sa may Navy base. Mula doon, sabi niya, gate 3 to gate 1, soul winning sila. Maka isang balik lang, pagbalik nila, mahina 100. Sa dami nga naman ng tao sa Manila. Ano po? Pero subukan mo rin, mula Pilar hanggang doon sa palengke. Gaano karaming tao madaanan mo? Pagbalik mo, imposible hindi ka maka-50. Tama ba ako, kapatid? Amen! Kaya tinatanong ko po, yung mga galing sa area, ilan ang soul winning nyo? Ano po? 49. Ilan kayo? 38. May tagdadalawa. Kaya, kapatid, ang sabi niya dito, kapatid, ang sabi niya, he that goeth forth and weepeth, bearing precious seed. Tayo po, kapatid, na lumalabas, pabalik-balik yan, kapatid, at patuloy na sinabi man nila na, lagi na lang kaligtasan. Sinasabi ng isang tatay kanina, sabi niya, hindi ako naniniwala sa impyerno. Oo. Malaman mo na lang, nasa impyerno ka na, doon ka na lang maniwala, pero huli na. Ano po? Sabihin man nila, wala na kayong ibinahagi kundi yung kaligtasan, hindi yung langit, kundi yung impyerno. Anong gusto niyo marinig? Di ba gusto niyo marinig yung kaligtasan, yung langit? Sinong ayaw pumunta ng langit? Sabi siguro ng iba, di ba lang walang langit, basta may pera. Yun. Maraming wala. Bakit? Mukhang pera. Sabi ko, magtuturo ako ng soul winning mamaya. Maraming hindi bumalik. Why? Wala silang interest about the souls. Wala silang interest about soul winning. Kaya nga po, kapatid, ang sabi po dito sa Bible, ang sabi niya, come again with rejoicing, bringing his sheep with him. Ang kasiyahan po natin, nag-unahan po tayo, meron akong susundin sa ganito, meron akong nakausap, may pamilya akong pupuntahan. Alin ang kasiyahan ng soul winner? Makita mo ngayon, nakaupo na at kasama mo ang iyong binahaginan ng salita ng Diyos. Ako po'y natutuwa. No? Bakit po? Makikita ko po ang bawat isa po sa atin. Kaya sabi ko po, ang nagbibigay sa akin ng kasiyahan, kalakasan, pag nakikita ko maraming tatay, maraming nanay, maraming young people sa church, ibig sabihin, kapatid, tayo po ay hindi natin ma-deny, hindi natin pwedeng itago na mayroon tayong ginagawa sa Panginoon.
Hindi lamang tayo gumagawa ng building, mayroon tayong ginagawa, nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos, nagiging miyembro po sila, nababaptize po sila. Kanina, may baptism po tayo. Mayroon tayong 10 bisita. Tama ba? Ay, meron tayong 10 bisita. Saan galing yun? True soul winning. Pero gaano karami po ang tagaktak ng pawis para po na isama natin ang mga bisita, mga nawin natin. Kailangan ng kaunting sakripisyo. Amen? Ay kailangan po natin. Kapatid, ilan lamang po siguro ang tinawag na preacher or pastor. Because if you are a soul winner, you are a preacher. Don't forget that. Na pag nag-soul winning ka, nagpipreach ka. Pag nagtuturo, mga ladies, pag nag-soul winning kayo, nagtuturo kayo. Ano yung tinuturo nyo about salvation? Bihira lang siguro ang tawaging magpastor, kapatid. No? But every born-again Christian, redundant na naman yon. Pag sinabi mong born again, he is a Christian. But every born again is called to be a soul winner. We are called to win souls. Hindi man po tayo lahat tatawagin na magpastor, kapatid. Pero tayo po lahat ay tinawag tayo ng Panginoon na maging soul winner. Okay lang kayo, kapatid? Alright? Just shout amen pag naunawaan po ninyo. Katulad ng Panginoon kanina, tumawag po siya. Anong itinawag niya? Sumunod kayo sa akin. Dating mangingisda, ang sabi niya, I will make you a fishers of men. Gagawin ko kayong soul winner at yung mga tao dadalhin niyo sa aking simbahan. That is our job as a Christian. Kaya nga lagi kong sinasabi, challenge, sino nagsundo sa inyo? Kayo ba ay kasama sa nagsundo? Kayo ba ay kasama sa nag-soul winning? Kayo ba ay kasama sa nag-invite? Hindi ko galing sa akin yun. Galing ko sa Panginoon yan. Kasi siya ay tumawag po sa atin mula sa labas para tayo po ay gagamitin din niya, kapatid, na magdadala ng tao. But sometimes, Christians, masyado tayong busy po sa ginagawa po natin. Marami po tayong ginagawa or marami po tayong mga pinagkakabalahan. Nakakalimutan na po natin yung atin pong soul winning activity. Amen. Amen. Lalong-lalo yung mga kabataan natin, ay grabe busy yan. Maghapon sa bahay, hindi pa rin tapos. Itutuloy pa sa gabi yan. Magpupuyat pa yan. Alam nyo yung kanyang activity? Ay matindi, buong mundo. Ito, na-Facebook niya. Sinong anak nyo lumabas ng bahay na walang cellphone? Kasi hindi nyo naman sila kinokontrol. Kahit na yung anak nyo, pag ganyan-ganyan na dumaan sa harapan nyo, di ka natigil sa cellphone mo. Walang nagsabi. Di ba? Pero kung bawat makita mo yung anak mo, yung discourage mo, para kang businessman na pulpul. Lagi kang may cellphone, wala ka namang sineselphone. Akin na cellphone, ilaga natin. Lema na nga pambili ng bigas. Puro pala cellphone. Totoo yan. Busy. Ang kabataan natin, di ko alam. Saan sila naging busy? Labas nga ng bahay, hindi malinisan eh. So parang busy sa loob ng bahay. Sabi lagi ko na ikukwento eh. Kamag-anak ko, diyan ka mo, Jojo. O bakit man nagsingpot mo na dyan ako. Di pa yung rumrumwal. Di mo rumrumwal. Ano problema? Allah. Kung masikugmot to. Sino lalaki na pangtog ako? Kung nakangangawin ka. Mga anak. Anya nga ron. Kung gasak na siguro. Gasak na. Anong hindi lumalabas? Buong mundo nakakausap niya. Nagkakaroon ng relasyon sa cellphone. Di ba? Hoy, kayong mga
young people bago ko makalimutan. Soul winning pinag-usapan tayo. Nakalimutan ko lang kanina. Baka akala nyo ay hindi kayo nagkakasala. Dito sa church, lagi kong sinasabi, yung nagti-TikTok, sabi ko, pinapublicize nyo. Dati, babae, lalaki. Ngayon, sinasadya nyo, Gerald, GAI ninyo, at saka, sino pa yung kasama nyo nakahubad? Kayo ang nagti-TikTok na tatlo doon sa, ano yan, swimming pool. Alam nyo, di nyo lang alam. Ito, pinangalanan ko na kayo. Kasi, kung alin na pinagbabawal at tinuturo ng pastor, yun naman ang kinukontra nyo. Kayo na mismo nagtitiktok-tiktok. Anong gusto nyong sabihin? Yung itinuturo ng Biblia, kalabanin ninyo? Hindi nga. Lihis muna tayo sa soul winning. Kasi kapatid, ito, nakita ko na naman kanina, kayo mismo nagtitiktok, sinasadya nyong ipakita. Anong gusto nyong sabihin? Hinahamon nyo ang Panginoon. Kung alin ang bawal, yun ang itinuturo ng ating simbahan, yun naman ang gustong-gusto nyong gagawin. Kapatid, no! Kailanman, hindi kayo magtatagumpay sa Panginoon, kawawa kayo. Sino man ang kumakalaban sa Panginoon sa katuruan ng simbahan na ito, matatagpuan na lang kayo dyan, kapatid. Kawawa kayo, magbago na kayo. Nung nakita ko yun, simpleng hamon sa akin. Simpleng hamon sa akin bilang pastor dito, kaya kayong mga magulang, bantayan nyo mga ito. You know why? Sila ngayon ang rebelde sa gawain ng Panginoon. Sila ngayon ang kumukontra ayon sa katuruan ng simbahan ko na ito. At habang ako pang pastor dito, hindi ako papayag. Kung ayaw niyong baguhin yung sarili niyo, you can go ahead. Maghanap kayo ng simbahan na kung saan gawin niyo ang gusto ninyo. Kayong magkakarelasyon dito at ayaw niyong tigilan at ayaw niyong maniwala sa tinuturo ng Biblia ito. Sabihan niyo si Lawrence at saka si Jessa, maghanap sila ng simbahan nila. Hindi tayo nagbubuwag ng membership ng church na ito. Pero kung sila ang tutularan, kaya maraming tumutulad sa inyo, maraming sumasama sa inyo. Dahil akala niyo tama, maling-mali po sila. Hindi ako nagpapaalis ng miyembro ng simbahan na ito. Pero sinasabi ko, kung kayo ang magiging hindi magandang halimbawa sa simbahan na ito, mag-isip kayo kasi sisirain niyo ang tamang katuruan ng church. Pinagpipray ko kayo, pero huwag niyong hahamunin ang Panginoon. Huwag na huwag. Kawawa kayo. Ay kawawa po kayo. Maalala ko ito kasi, alam niyo po, nakita ko lang kanina, yung ipinagbabawal ko na ipopromote sa church na ito, kayo na mismo tatlo. Apay sabi ko, kalukuhan ninyo Kayo na inaasahan ko na susuporta sa simbahan na ito, kayo ngayon ang magaganyan. Wow! Shame on you. Kapatid, babalik po tayo sa ating lesson. Pasensya na po kayo, pero hindi ko ihihingi ng tawad yung sinasabi ko. Totoo ito. Totoo ito. Tulungan niyo po, tulungan natin ang mga kabataan po natin na ayusin ang sarili nila. Kasi hindi magandang ehemplo sa simbahan ng Panginoon. Karay-karay mo yung girlfriend mo dito, tapos sasabihin ninyo, wala kayong masamang ginagawa. Oh, wow! What a church! A Christian Bible Baptist Church, pastoring by Pastor Domendel. Karay-karay ang boyfriend, girlfriend. Uso ang TikTok. No! Hindi yan ang simbahan ng Panginoon. Baka nagkamali po kayo. Gusto ko kayong maturuan, pero please lang, huwag ninyong hahamunin ang Panginoon. Hindi ako hinahamon ninyo. Pero yung doktrina ng Panginoon, yung katuruan ng Diyos. You are called to become a pastor, but every born again is called to be a soul winner.
Lahat po tayo kapatid na tinawag ng lahat po tayo mga tumanggap sa Panginoon, tinawag po tayo para tayo ay kabahagi po na magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya nga, sabi ko nga, pinagpipray ko itong mga baguhan po nating kasama na of course, matuto. Mga bago, gusto nilang matuto. Sumasama sila sa area, sabi ko maganda yan, Brad. Ay maganda yan. Bakit? Napaka-importante po ang soul winning. Bakit napaka-importante? Ang tao, kapatid, namamatay ang katawan, pero ang kaluluwa, wala pong katapusan. Kaya nga po, pag namatay ang tao, maihiwalay ang katawan, at ang katawan, ililibing na dyan, susunugin, i-cremate, pero ang kaluluwa, kapatid, alam nyo naman, na ito ay mayroon impyerno na patutunguhan. Eh kung kamag-anak mo yun, napag-usapan namin doon kanina. Ang langit at impyerno ay nagpapangita ang tao. Kaya nga sabi po nitong mayaman, ay, Panginoon, pababain mo naman si Lazarus. Nandyan pa kuya-kuya-kuy dyan, kinukomport ng mga angels. Patakan man lang niya ng tubig yung aking labi. Bakit sobrang hirap ko dito? Wow, ibig sabihin, nakikita niya. Hindi pwede, sabi nga ng Panginoon, mayroong pagitan nito, hindi pwede maglipatan. Isang araw, ang wala lang sa atin, yung atin pong katawan na ito, papalitan ng incorruptible body. Pero yung mga senses natin, nakikita pa rin natin yung ating kaibigan, nakikita pa rin natin yung ating kamag-anak. Nasa langit po tayo, nasa impyerno. At ang impyerno, 24 hours yan, kapatid, wala pong katapusan na nandun na siya umiiyak. Nandun na siya agsagrapti, rigat, kakabsat. Kaya napaka-importante po, that is the one reason, kaya napakahalaga po yung soul winning. Kaya ako nagpasalamat, sabi ko nga, ang church na ito, pamilya naliligtas. Simula naligtas si tatay, naligtas si nanay, naligtas ang anak. Alam niyo kapatid, yan ang totoong pagmamahal. Na ini-extend natin ngayon sa mga kamag-anak natin, sa mga kaibigan po natin. Kaya nga napaka-importante ang soul winning. Huwag niyo kakalimutan yung katotohanan ng impyerno. Kanina mayroon pong nagsabi daw na hindi siya naniniwala sa impyerno. At ang pilosopo na yan, sinasabi nila, apay, adan nakita mo nga, nagkapod yung impyerno nga, nang ibaga. Kasi hindi nila alam ang katotohanan that the Bible tells us, the Bible is the complete revelation of God. Diyos na po ang nagsasabi. Ano po? Ay Diyos na po. Napaka-importante po kapatid. Huwag natin kakalimutan ng impyerno na pupuntahan ng kaluluwa na mga hindi pa po tumanggap sa Panginoon. Ang sabi niya dyan kapatid, eternity of hellfire, brimstone, torture, darkness, anguish, and pain forever. Kaya nga kapatid, bakit tayo magsosoul winning? Eh hindi man natin sila kakilala. Oo nga, pero ang tanong, mayroon din ba tayong pagmamahal sa buong mundo na katulad ng pagmamahal ng Panginoon? Ang puso ng Diyos, yun din dapat ang puso po natin. Kailan? Simula nung tinanggap natin si Kristo, ibinilang na tayong anak ng Panginoon. Ibig sabihin, ang nanay at ang anak at ang tatay, hindi magkaiba ang puso. Tama ba ako kapatid? Kasi galing tayo sa kanila. Ganon din po ang Panginoon. Galing tayo sa Panginoon, kaya ang puso ng Panginoon kapatid, yun din po dapat ang puso natin. Right? And don't forget yung suffering ng Panginoon sa cross. Bakit ang Panginoon nagpakahirap sa cross? Para lamang tayo maligtas. Amen? Sayang naman yung pinaghirapan ng Panginoong Jesucristo sa cross kung hindi na lang ito maituro sa ibang tao. Alam ng tao, kahit sino naman nagtuturo na si Kristo ay napako sa cross, namatay sa cross ng Kalbaryo, hanggang doon lang alam nila. Tanungin mo nung susunod, wala na. Naglibot-libot kami, napang kami nakikastoy, kasjay, sa nadatayan, natayad na bulong-bulong tinyog, kasjay. Amin na, inaramid dan, naglibot, hanggang doon lang. Pero hindi nila alam ang reason, kaya si Kristo namatay,
bunga ng pagmamahal po niya sa sanlibutan. Kaya namatay si Kristo para ako at ikaw at sa lahat ng tao sa mundong ito, kapatid, ay mapatawad ang kanilang kasalanan. Kaya nga po nagtatag ng kanyang simbahan para mayroon naman siyang sinabihan, humayo kayo at ibahagi niyo ngayon ang salita ng Diyos tungkol saan, kung paano maligtas. Amen. Yun ang trabaho naman po natin. Ibahagi. Don't forget the suffering of Christ on the cross para po sa atin pong mga makasalanan. Huwag niyo kakalimutan. Sayang naman yung pinaghirapan ng Panginoon kung hindi rin lang may babahagi sa tao yung kapamaraanan ng kaligtasan. Kaya nga po napaka-importante, kapatid, yung paglabas natin at pag-win ng kaluluwa, pagbahagi ng kapamaraanan ng kaligtasan. Kasi hindi lahat ito alam ng mga tao. You know why? Hindi naman po lahat nag-aral ng Biblia. Hindi lahat ng pumunta ng simbahan, kapatid, ay may Biblia. Dito nga, ang dami nating kabataan, pero mga pang-Biblia. Naunawaan ko yung mga bago. Pero kayong mga matatanda ng mga kabataan dito, wala pa kayong Biblia. Ano ngayon ang binabasa yun? Gusto niyo, pupunta lang kayo ng simbahan, walang bitbit. Ano kayo, para kayo namamasyal? Bible. Hindi tayo naligtas, kapatid, kung walang Bible. Amen? At mula sa Biblia dito pinarating ng Diyos yung kapamaraanan kung paano tayo maligtas. Kaya don't forget the suffering of the Lord Jesus Christ. Kasama ako doon. Kaya sabi ko, kung ang Panginoon nag-suffer sa cross hanggang sa kanyang kamatayan, sino ako ngayon? Naaatras sa pagsubok. Aatras ako dito sa simbahan pag may kabigatan dito. Pag hindi nasunod yung gusto ko, iiwanan ko ang simbahan. Pag mabigat ang gawain dito, iiwanan ko ang simbahan. Pag ako'y tuturuan, iiwanan ko ang simbahan. No way! Dapat ang makita natin, kapatid, hindi yung sarili natin. Kaya nga hindi makapag-commit ang mga anak natin na mag-full time. You know why? Hindi na nila nakita ang hirap ng Panginoon na dinanas po niya. Para lamang magkaroon tayo ng ganitong kasiyahan at kalayaan. Libre na tayo sa impyerno. We're going to heaven. Don't forget about that suffering of the Lord Jesus Christ. And don't forget your personal reward. Amen. Alam niyo po, pag sinabing reward, ino-offer po ito sa mga faithful soul winners. We have a crown. Kung soul winner ka, kapatid, meron kang inaasahan na reward na ino-offer ng Panginoon. Amen. Kaya nga po yung pag-soul winning natin, huwag tayong normal, napapagod naman. Ay napapagod. Pero huwag tayong tumigil. Isipin lang natin, gaano kayang hirap ng Panginoon para sa atin. Ang tanong po, tumigil po ba ang Panginoon? No. Ang Panginoon ay nagpatuloy at nagpatuloy hanggang sa makatiyak na ang ating kaligtasan. Paano tayo mag-soul winning? Ayan, nandiyan na po. 126 verse 5 and 6. Anong sabi po ng Bible? They that sow in thirst shall reap in joy. Ang sabi po ng Bible, kapatid, sa Great Commission, we need to go. Matthew 28 verse 19, go ye therefore and preach the word in all nations. We need to go in soul winning. Mapagod man tayo, meron tayong sa mga minsan late dumating dito kaya nagtatawag ako lagi. Nasaan na kayo? Luto ng pagkain dito. Bakit? Baka magutom kayo. Pag dumating sila, abay, ako pa'y mukhang gutom. Sabi ko na. Kain na, wala silang kagana-gana, yung pala pinakain sa area. Yan na maganda, no? Sabi ko, pagkatapos ng Bible study, kain na kayo. Walang umiimik. Bakit? Pinakain po kami doon. Totoo yun. Ang lingkod ng Diyos, hindi dapat nagutom. Alright? May nagpapakain. Salamat naman. Pero hindi yun ang issue eh. May magpapakain o wala, we need to go on soul winning. Alright? Huwag nating antayin, kapatid, na
yung tao na hindi paligtas, siya pa ang magtatanong sa atin, Brad, paano ba maligtas? Paano ba makarating sa langit? Hindi na. Pag nakita natin, Brad, may tatanong lang ako sa iyo. May tatanong lang ako. Natanggap mo na ba ang regalo ng Diyos? Uy, ano yun? Buhay na walang hanggan sa langit. Paano yun? Kasi dalawa lang patutunguhan ng ating kaluluwa, langit o impyerno. Kaya tinatanong ko sa iyo, kung tinanggap mo na ang regalo ng Diyos, nakatiyakan ng, ay wala pa, di ko alam. O start na. Kwentuhan na tayo sa kanila. Ano po? Start na po yung conversation natin dapat. Ano ho? At birahin na natin. Usapin na natin. Ibahagi na po natin. Amen. So we need to go in soul winning. Amen. Alright. Bakit mukhang nalulungkot ka sa soul winning? Hindi po naliligtas ang tao, kapatid. Hindi nakukonvert ang tao sa pamamagitan ng ibang kapamaraanan. Yung iba, alright, pakakainin, ano pa, ipapameriendahin, ano pa, dadalhin sa simbahan, maganda yun. Ano pa, anumang bagay, tutulungan, bibigyan ng bigas, pero tandaan nyo, maganda yun. Kung meron lang akong bigasan, lahat ng social winning ko, bigyan ko na isang, supot eh. Pero ang number one doon, kapatid, hindi binibigay natin ng makapagligtas. Ang makapagligtas doon ay ang salita ng Diyos. Si Kristo mismo na ibinahagi natin sa kanila. Sabi nga ni Kristo, ako ang katotohanan, siyak tagpaypayso, siyak tidalan, siyak tibiyag, awan ti makadanon sa langit, nga pagtaingan ti amak, muhaang nagapukan niya. Paano ang tao makarating sa langit? Mas importante ba yung ibang bagay, comfort, tulong, material na ibibigay natin kaysa yung eternal life in heaven? Tell me. Kaya nga po in this church, hindi yun ang priority po natin, yung mga material na blessing na iabot natin sa tao, kundi yung meron pong kinalaman na eternal. Alright? Eternal life, biyag nga agnanayon sa langit. Wala pong katapat na pera yan. Yun ang pinaka-importante na ibabahagi po natin sa kanila. Ano ho? Ayun ang pinaka-importante. Kaya nga po kapatid, tayo po, ayun po sa, sige po, pumunta po tayo. Sa Book of Luke, 2 verse na lang, tapos na po tayo. Luke chapter 15. Luke chapter 15. Chris, pakicheck mo nga kung mayroon tayong mga tracks na. Luke chapter 15, verse 7 to 10. 15, 7 to 10. Ang sabi ng Bible, sabi ni Kristo, I say, are you there? Amen? I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented more than over 99 just persons which need no repentance. Sabi ng Panginoon, natutuwa po ang sanlangitan sa isang naliligtas. Wow! Huwag niyong kalimutan yung kasiyahan sa langit. Sinong masaya? Ang Panginoon. We are saved to glorify God. Niligtas tayo para sa kanyang kaluwalhatian. Iniligtas tayo para sa kanyang kasiyahan. Kaya huwag natin kalimutan, kapatid, na yung kaluluwa na naliligtas, isang kaluluwa, sinong masaya? Ang buong langit. Amen. Ang buong langit. Paano po tayo mag-soul winning? Alright, number one, humanap tayo ng opportunity. Of course, we need to pray. Manalangin po tayo every morning, bibigyan po tayo ng mababahaginan ng salita ng Diyos. And second, we need to seek for opportunities. Yung oportunidad na mabigyan ka ng pagkakataon. Like for example, pupunta ka ng trabaho. Panginoon, bigyan mo ako ng opportunity na makapagbahagi bago ako makarating sa aking trabaho. Alright, may dadaanan ka ngayon, may sasakyan ka, may tricycle.
Hindi mo tinigilan. Bakit? Gusgusin na lalaki. Right? May nadaanan ka sumunod. Hinintuan mo. Bakit? Abay, naka-short, maputi, mahabang buhok. Is that an opportunity? No. Joke lang po yun. Joke lang. May nadaanan ka. Wow, tama ito na Panginoon. Hintuan mo na. Brad, sandali lang. Sis, sandali lang. Grupo, sandali lang. Mayroon ako napaka-importanting ibabahagi sa iyo. Pagbaba mo, ng bicycle mo, hawak mo ng Bible mo, sandali. Magkaliti ka na. Babahagi ko na sa inyo. Ang pinaka-importante na mensahe ng Biblia. Ano yun? Tungkol sa buhay na walang hanggan sa langit. Ayaw niyo ba yun? Langit. Sandali lang ito. That is the opportunity na hinihingi natin. Amen. Ilan pa kayang gumagawa niyan ngayon? Hello? Ilan pa kaya ngayon ang gumagawa na naghahanap ng opportunity? Titigilan ko ito. Sandali lang ito. Bihira na. Yun yung opportunity, kapatid. Nabigyan po tayo ng pagkakataon, bigyan tayo ng kaluluwa para ibahagi ang kaligtasan. Pag uwi mo na naman, or kung hindi ka naman nag-work sa malayo, saan ka pumupunta, young people? Lumabas ka man lang sana sa lungga mo, bitaywang mo ang cellphone mo, dalhin mo ang Bible mo. Nasiro ka ba sa soul winning? No, sir. Pero may question, ilan pa kayang pumupunta sa trabaho na may dalang Bible? Ilan pa kaya ang pumupunta sa trabaho na may dalang Bible? Oh, kapatid, panahon na ibalik natin ang dating espiritu ng mga Baptist people. Saan ka pumunta, may dala kang Bible. Ito yung baril natin, ito yung shield natin, ito yung sword natin. Kapatid, kaya madaling makurap yung utak natin minsan. Why? Wala sa atin ang salita ng Diyos. Wala yung shield natin. Hindi nyo ba alam, kapatid, kahit saan kayo pumunta ito? Siguro yung karamihan na experience nyo yan. Pag nagsuot ka ng maayos, may dala kang Bible, nag-coordinate ka sa ng opisina, grabing paggalang sa'yo. Grabing paggalang sa'yo. Kaysa naman magpagawa ka ng crucifixion na napakalaki, yung tainga mo, mayroon ng cross, dito mo may cross na dito, wala ka naman Biblia, hindi ka naman nakasuot ng maayos, hindi ka pa rin nagagala. Naunawa natin, kapatid, hindi natin ginagamit ito para igalang tayo. Dinadala natin ito, bakit? Anytime, any place, anywhere, pwede tayo magbahagi ng salita ng Diyos. Amen ba kayo, kapatid? Alright, seek for and pray for opportunity. Alright? Mag-lead tayo, kapatid, directly sa tao tungkol po sa kaligtasan. Pag nakita natin, huwag na natin paikot-ikutin. Huwag na natin kukwentuhan. Ang sabihin na natin kagad, sandali lang, may babahagi lang ako sa iyo. Hindi, may sasabihin ako sana, sabi siya, hindi, bago mo sabihin yan, bago tayo magkwentuhan, ibahagi ko muna ang salita ng Diyos. Kasi baka natapos kayo ng kwentuhan, katulad nung pumunta ako doon sa ang purpose ko is to win souls. Doon sa gumagawa ng Cavite. Ewan ko kung nasiran na mga yon. Pag umpisa namin, 15 minutes na lang, 8 o'clock na, dumating si Sir Fredo, nahiya ako. American Standard yun 8 o'clock, start ng work, binakbakan ko na. Bakbak ako. Gusto ko ibahagi yung message ko na bilang isang manggagawa, dapat, kapatid, nagtutulungan. Bilang manggagawa, dapat may kooperasyon. Hindi yung nagsisigarilyo yung iba, nagtatrabaho yung iba, nakasilong yung iba, nagtatrabaho yung iba, tulog pa yung iba, oras na ng trabaho. That's what I mean. Abay, makita-kita ko, 8:02 na. Sabi ko, sige, tapusin ko na. Sir, manalangin na po tayo. Pray na po kami. Sabi ko, babalikan ko ito. I-share ko ang kaligtasan. Which is, sabi ko na nagmumotor ako, mali ako doon, mali. Grabing sabi ko sa sarili ko, mali ako, mali. Inuna ko dapat yung salvation. Kapatid, pagdating po sa sitwasyon
directly, i-lead na po natin sila na tanggapin si Kristo. Kasi hindi natin alam kung pagbalik mo, buhay pa siya. O hindi natin alam yung schedule o tayo ay buhay pa. Habang may pagkakataon, nakita mong buhay pa, bahagi ka agad. Hindi natin alam, baka paghiwalay ninyo, nasagasaan ng pisong. Abay, patay na. Pison yun eh. O hindi kayo maniwala, may nasasagasaan ng pison? Oo. May nasasagasaan nga ng tren eh. Doon sa squatters area. Alam niyo kung bakit? Nagsaselfon doon sa may tren. Katulad ng inak niyo minsan, lumalabas sa bahay niyo, walang nakita. Eh talagang masasagasaan yan. Patawa po yun, pero totoo yun. We need to lead them how to accept the Lord Jesus Christ as their personal Savior. So una, look for an opportunity. Second, pag nabigyan po tayo, parang sundalong gutom, atapang, tapit ka agad. Brad, sandali lang ha, may babahagi lang ako sa iyo. Amen. Kaya nga pinagpipray po natin. And as much as possible, magdidil po tayo ng ating sariling babae kung babae, lalaki kung lalaki. Hanggat maaari, the same sex. Hanggat maaari, kung young people ka, young people din. Kung nanay, nanay din. Pero kung abutan ng pagkakataon na wala pong kasama, ay kahit anong age. Amen. Pero kung mayroon din lang pagkakataon, young ladies, mga ladies din ang siran nyo. Mga lalaki rin ang siran nyo. Kasi baka mamaya, hindi po si Kristo ang naibahagi ng mga lalaki, ang naibahagi nila, yung Facebook number nila. Amen. Can I have your number, please? Yes. Nagtapos kayo, ang nakuha number, pag uwi mo yun, may maka-Facebook ka na. Tama ba yun? I'm sorry, kung mali ako doon sa Facebook. Alright? So, ganun po, maganda po kapatid, kung po pwede po yun. And be cautious. Alright, kapatid, huwag po tayong masyadong madada. Ano ho? Ay, huwag tayong masyadong madada. Huwag tayong makipag-argue sa kanila. Simple lang. Ibabahagi natin ang salita ng Diyos. Kung sakali man hindi sila maniwala, bagsakan natin sila ng mga patutuo, verses, ayaw pa rin nilang maniwala. Well, sige Brad, ipapanalangin na lamang po kita. Sana sa susunod na pagkikita natin, ay papanalangin ko na maunawaan mo na itong salita ng Diyos. Wala kang kaaway. Amen? Pag hindi tumanggap, huwag niyong awayin. Kaibigan mo pa rin. Pag susunod na nagkita kayo, may problema na yan, malambot ng puso niyan. O, di tatanggap na yan. Friend pa rin kayo. Di ba? Marami kayong ka-friends, right? O, ang dami niyong ka-friends sa, saan yan? Facebook na yan? Ang daming friends. So marami kang friends sa labas. Hindi tumanggap, well, sige lang. Tumanggap na ayaw pumunta simbat. Oh, sis, amen. Praise the Lord. Lika, simba tayo. Hindi, ayaw ko pa. Sige lang. Sa susunod, sige lang. At least wala tayong kaaway. Amen? Bahagi lang natin. Kung ayaw pa nila, well, sige lang po, kapatid. Alright? And as much as possible, mas magandang mag-soul winning ng one-on-one soul winning. Yung uupuan mo siya, nag-uusap po kayo. Kaysa maraming tao. Pag maraming tao, yung iba aggargarik-gik da. Pag nakakita na sila ng gwapo, naka-long sleeve, ang baduy tingnan. Ang baduy tingnan. Yeah? Mamaya, kakatawadan. Agkararag kayo. Batukan kita eh. So mas maganda po, mas kung ma-one-on-one mo. Huwag mo lang i-one-on-one si binata ka, i-one-on-one mo, babae. Oh. Alright? Ay, babae. Mali na pasok mong ministry. Ang kinalabasan, ministry. Kaya nga dito sa church, sabi ko, noon pa man, kayong mga lalaki, mag-fellowship kayong mga lalaki. Kayong mga babae, mag-fellowship kayong mga babae. Ayun. Ang kina-fellowship yung lalaki at babae, wow.
heaven. Right? Ang mangyayari, sasakay na ang dyablo. So, mas maganda po yung one-on-one. Amen? Pero kung mabigyan ng chance ng maramihan, abay, mo na. Oh. Sabi nga, shotgun. Kung sino man ang tamaan, kung sinong tumanggap, may nakinig na siyam. Mayroon nang tumanggap na 3 na totoo. Abay, sayang din yun. Yung 6, bahala sila. Sa susunod na pagkikita natin muli, babalik ako. Babalikan ko kayo. Right? So kapatid, I hope na one-on-one mas maganda po. And always, alright, magkaroon tayo ng confidence sa sarili natin. Sa soul winning, nabanggit ko po sa inyo, hindi kailangan ng yabang. Pero kailangan na confident po tayo sa ginagawa po natin. Confident po tayo sa pangako ng Diyos na ang nangungusap sa kanila is the Holy Spirit, tayo lamang ang tagapagsalita. Nanalangin na tayo, Panginoon, bibigyan mo ako ng aking sasabihin. Yung mga nagsasalita dito, umaasa lang naman sa banal na Espiritu, ha? Sabi nung miyembro nyo doon sa Babaywan, miyembro ng simbahan doon, teacher sa PR. Sabi niya, saludo ako sa inyo, sir, nung sinirang ko. Bakit? Alam niyo, yung panalangin po ninyo, wala kayong binabasa. Bakit? Yung namin, yung pari namin, nagbabasa cheater yun. Bawal mag-cheat sa amin. Sabi ko. Hindi, ang dami niyong sinasabi, pero wala naman kayong binabasa. Saan galing yun? Sa banal na Espiritu. Magkaroon tayo ng confident. Ha? Huwag kayong mahiya, kapatid. Pastor, hindi ako magaling magsalita. Si Moses ngayon, bulol-bulol. Pero ang Panginoon, ang power ng Panginoon, lahat ng sinasabi niya, nangyayari. Bakit? Diyos ang nag-utos sa kanya. Sino nag-utos sa atin? Ang Panginoon. Kaya pati sa inyong baguhan, huwag kayong mahiya. Umarap kayo sa kanila. Kaya nga hindi tayo dapat mukhang kahiya-hiya Kaya nagpiprepare po tayo at maging confident po tayo sa ating sarili, kapatid. Alright? And iwasan natin yung magkaroon tayo ng argumento. Alright? Nagbabanggit ako minsan sa inyo na dapat sagutin natin ng ganito. Pero as much as possible, pag ayaw nilang maniwala doon sa Romans Road, iwasan na natin umabot pa hanggang sa Book of Revelation. Romans Road lang tayo. Pag ayaw nila dyan, sandali lang, pupuntahan kita katulad nung pumunta dito na iglesia nito Kakmalakay. Kung ano na lang yung sasabihin ko, sige, nandito sa Biblia, dapat nakasulat. Abay, ginagatungan pa ako. Lahat ng sinasabi ko, dapat nakasulat yan. Andito nakasulat ko. Tagalog tayo, English yan, hindi tayo magkaunawaan. Kaya nga pinatagalog ko paano kung hapon nyo makipagkwentuhan? Luko, ikaw. Gusto mo hapunin ko. Nag-argumento na, bad. Walang argumento po sa soul winning. Amen? Pag ayaw nilang tumanggap, kaibigan pa rin tayo. Oo naman, sir, kasi alam mo naman, ito yung tinuro sa amin. Kaibigan pa rin tayo. Pala ba merienda dyan? Di ba? Pero kung inaaway mo, hindi ka na pa meriendahin. Right? Pag dumaan ka, bigyan ka pa ng gulay, hindi naman tumanggap sa Panginoon. Wow, in Jesus' name. Amen. Kaibigan pa rin natin, wala tayong kaaway pagdating sa soul winning. Amen? So, walang argumento dapat. Alright? And do not rely sa ating abilidad or karanasan. Mag-rely tayo lagi sa guidance ng Panginoon. Kahit na soul winner na tayo, kahit na experiencado na tayo, bakit kaya hindi ko madadala sa simbahan? May tsura naman ako. Matipuno naman ako. Nakasama, pero hindi bumabalik. Kapatid, ang dapat mangusap sa Kanya is the Holy Spirit. Mag-rely tayo lagi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu.
ipanalangin po natin yan. Right? So, hindi po tayo dapat yung abilidad natin, doon tayo magre-rely, kundi sa panalangin natin, mag-rely po tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. And do not become impatient. Impatient. Mapagpasensya tayo. Sabi ko nga sa inyo, yung iba talagang pag kinausap mo yan, may sasabihin pa nila na, sabi nga ni Brother John, nakakain ba ito? Sabihin sa trucks. Ay, hindi po. Siyempre, papel yan. Pero, kung susundin mo yan, yan ang magdadala sa'yo sa langit. Pag sinagot mo, sige, kainin mo. Magagalit na rin. Huwag yung sasagutin. Sabi nga, sa Bible, huwag mong sasagutin ng isang tao ayon sa kanyang kamangmangan. Mangmang na nga, sinagot mo pa, di pares na kayong mangmang. Alright? Kung ganun na salita ng tayo, sige po, Brad. Alam mo, ang gwapo-gwapo mo. Oh, mas gwapo po ka pa sana kung hindi ka bobo. Away na kayo yan. Alright? So, hindi ba, yan po, ini-explicar ko lang. Pero masaya ko sa'yo, kaibigan po tayo. Sige, kunin mo na yan, iuwi mo yan. Matutuwa pa sa'yo. Bakit? Inunawa mo siya eh. Oh, hindi man siya tumanggap, tuwing magkikita kayo, Brad, nabasa mo yung binigay ko sa'yo? Hindi pa eh. Halika, explicar ko ulit sa'yo. Abay, mangikinig na yan. Bakit? Kaibigan na po kayo. Kaya patid, last, pag nagdidil po tayo, huwag nating idudul-dul sa kanilang lalamunan na sila ay makasalanan. Na parang wala tayong kasalanan. Di mo ba alam na ang sabi ng Biblia, lahat ng tao makasalanan, tapos itinuturo mo siya. Sabi ng Biblia, lahat ng tao makasalanan. Di mo ba alam yun? Oo. Hindi. Sabihin mo, Brad, sabi ng Biblia, lahat ng tao, kasama ako, pati ikaw, pare-parehas tayo makasalanan. Magaan yun, di ba? Pero pag sinabi mo, Brad, sandali lang. Lahat tayo nagkasala. Tuturo mo pa. Kapatid, sa soul winning dapat, kapatid, ay i-deal natin yung isang makasalanan na tayo rin ay makasalanan din ayon sa kanyang pangunawa. Amen. Hanggat maaari nga, yung sarili natin, ang gawin natin magandang ehemplo na tayo po'y makasalanan. Pero, nagpapasalamat ako na yung aking kasalanan pinagbayaran na po ni Kristo. Wala pong pinaka-the best na ehemplo natin kundi yung sarili po natin. Kapatid, ngayong hapon sa Pailakumata, nakatulong, naipaalala po sa atin, yung tungkol po sa atin pong soul winning. Yung kapamaraanan kung bakit napaka-importante ang soul winning. And don't forget na yung tao na nag-decide na tumanggap sa Panginoon, huwag ninyong aalisin ang sinner's prayer. Amen. Pag tumanggap na sa Panginoon, Brad, salamat sa iyo. Kakamayan mo na yan. Titingnan mo sa mata. Mata sa mata. Alright? Thank you very much. Pag babae, huwag niyong kakamayan. Baka naman, kinamayan niyo, ayaw niyo lang bitawan. Mga lalaki, pag nakipag-meet tayo sa babae, hanggat hindi niya inaabot yung kamay nila, huwag nating iaabot yung kamay natin. Due respect with them. Amen. Antayin natin na iabot nila yung kamay nila, kunwari, pakipot ka muna, bayaan mo sila. Sabay punas, ulitin pa niya talagang kakamayan ko na yan. Alright? Pag tumanggap sa Panginoon, naunawaan po niya, kapatid, titingnan mo, thank you very much. Ako, pag nagsishare po ako, napapaiyak po ako. Ewan ko lang. Pero sabi ko, thank you very much po. Salamat, tinanggap niyo ang Panginoon. Mula ngayon, sabi ng Biblia, pagtanggap niyo, pagsisi niyo, tinanggap niyo ang Panginoon, kayo ngayon ay ibinilang ng anak ng Diyos. Pagkatapos namin manalangin. Salamat sa iyo, kapatid. Iiwanan kita, ipapanalangin kita. Na sana masumpungan mo ang tamang simbahan. Mayroon kaming simbahan. Isusunod ko na yung church. Mayroon kaming simbahan sa lugar na yan. Ako yung nagpapastor. Ini-invite kita. Ay sir, sa Sunday kasi
Meron kaming sariling panambahan. Pagpipray kita, bakit hindi mo subukan? Punta ka sa amin. Lahat naman po na nasisiran natin may simbahan na, right? Na-convert lang tayo. Dati naman po tayo magkakasama sa Katoliko eh. Pero na-convert tayo. Kailan? Nung nangusap ang Diyos. Nung tinanggap natin ang Panginoon. Na-convert po tayo. Tinawag na po tayo mula doon. Idinagdag tayo sa kanyang simbahan. Ganun naman talaga yon. Well, pag-pray kita, brad. Dadalawin kita. Yun naman ang kagandahan pag nagbibisit. Pag tayo po ay nagpa-follow up. Yung mga nawin natin sa barangay di matagpuan, pupuntahan na naman po natin, kakatukin. Brad, naalala mo pa ako? Ay, oo nga, hindi ko kayo makalimutan eh. Bakit? Hindi nyo kami iniwanan ng merienda, inubos nyo eh. Ayun! Lagi hindi ka makakalimutan nun. No? Opo sir, kasi kayo nagbahagi sa akin ng salita ng Diyos. Maalala mo pa yung shiner ko sa iyo na katiyakan ng kalangitan. Yes sir. I-start mo na ngayon. Anong itutuloy mo? Nagtapos kayo doon, alam mo, assurance of salvation. Di mo ba alam, ayon sa John 3:16, ay mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino man ang maniwala sa kanya, sabi niya, mayroon pong buhay na walang hanggan sa langit. Yan ay nagpapatunay na ang tinanggap mo ay katiyakan ng langit. Wala na pong katapusan niya. Wow! Sabi po ng Bible, sabi ng Panginoon, wala nang makakapag-alis sa kamay ng Panginoon. Hawak-hawak na po tayo. Nobody can pluck out sa kamay ng Panginoon. Wow! Matibay pala yung aking kinatutungtungan ngayon. Oo. Lalong-lalo na makapagpatuloy ka na mag-aral ng salita ng Diyos. Marami ba kayo sa bahay nyo? Nag-o-offer po kami ng libreng Bible study. Ay, oo sir. Nag-o-offer din kami ng libreng merienda. Huwag na muna yung merienda. Katatapos ko sa kabila, balutin mo na lang. Amen. Katatapos ko lang doon, balutin mo lang, tama, mamayang gabi merienda ko yan. Kapatid, tuloy-tuloy yung pag-visit natin, tuloy-tuloy yung pag-follow up natin, malaman-laman mo nag-full-time na. Amen. Bunga ng soul winning. Malaman-laman mo yung tinuturuan ni Pastor RJ, uy, pastor na pala si Pastor Joe. That's what Pastor RJ telling us before. Yan ang sinasabi niya noon pa, yan ay tinuro niya. Ngayon, masaya na si Pastor RJ. Bakit? Yung kanyang mga na-train, si Pastor Buboy, classmate ko, nandun na po sa Mindanao. Ako, nandito na. Si Pastor Roland Vicente, galing sa kanya, nandun na sa Rosario. Si Brother Hensi, disciple ni Brother John, yan alaga talaga ni John, hanggang sa college. Ngayon, nagpapastor na sa Trinidad. Natigil lang yon sa Bible School, ngayon ibinalik sa Bible School kasi nalulong sa inom at nagdroga. Pamangkin ni Mayor Dumugan. Kapatid, that is the result of soul winning sa Baguio. Ang dami na ngayon nakalabas. Ang dami na ngayon dinidisciple. Pwede mangyari po dito. Soul winning every day. Salamat po Diyos at napakadakila po ninyo. Salamat po sa inyong salita. Salamat sa ginawa niyo po sa cross. Tulungan niyo po ang bawat anak po ninyo, Panginoon. Patawad po Ama sa iyong pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kausapin natin ang Panginoon. Please come provide. Alright? Huwag natin sayangin yung time. Please come. Quickly. Kausapin po natin ang Panginoon. Come on, come. Kung sakali man po kapatid, hindi pa kayo nag-social winning, why not come? At kausapin natin ang banal na Espiritu. Mangusap po tayo at siya mismo magdadirect sa atin. Pagkaluban po tayo ng mga kaluluwang mabahaginan. Kung tayo po marunong na tayo mag-soul winning, bakit hindi tayo mag-join? Bakit hindi natin ibalik yung ginagawa natin na soul winning activity natin? Bakit ka titigil na mag-soul winning kapatid? Di mo ba naalala ang init ng impyerno? Di mo ba naalala kapatid na napaka-importante ang kaluluwa ng tao? Pasalamat tayo, ligtas na tayo. We're going to heaven someday. Pero huwag niyong kakalimutan na isang araw, sisingilin po tayo ng Panginoon. Nasaan?
ang mga kaluluwa ng ating kapitbahay. Isang araw, nandun na tayo. Tatanungin ng Panginoon, Brad, nasaan yung mga kapitbahay mo? Mukhang di ko nakikita dito. Sa akin sisingilin ng Panginoon, mukhang wala yung mga kamag-anak mo dito. How about our relatives, our friends, our neighbors? Kapatid, tayo po yung niligtas ng Diyos, idinagdag sa kanyang simbahan para tayo po ay patuloy na ma-encourage, makapag-aral at tumibay, magkaroon ng confidence sa sarili natin para may bahagi po ang Ebanghelyo sa lahat ng tao. Usapin natin ang Panginoon. Napaka-importante po ito, kapatid. Ang Panginoon nabayubay sa cross para lamang po tayo ay maligtas. Bigyan natin na importansya niya. Kaya nga umaabot din po tayo ng kaluluwa. Bakit? Sayang ang ginawa ni Kristo. Kung hindi rin lang may bahagi ito sa lahat ng tao. Ang kapamaraanan, ang kaligtasan. Salamat po, O Diyos. Salamat sa inyong mga lingkod. Salamat po sa Diyos. Tiklop po ang mga anak po ninyo na nakikipag-usap. Panalangin ko po, Panginoon, na ang soul winning ay huwag ninyong aalisin sa puso ng bawat isa. Ang pangangalap ng kaluluwa. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Alisin niyo po yung pagiging mahiyain namin na magbahagi ng salita po ninyo. Ilagay niyo po sa puso namin ang init, Panginoon, ng pangangalap ng kaluluwa. Huwag niyo pong palamigin ang bawat anak po ninyo na maibahagi po ang Ebanghelyo sa ibang tao. Tulungan niyo po kami, Panginoon, patawad sa iyong pagkakasala. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Thank you very much po at nakabalik tayo sandali sa ating upuan at tawagin po natin na. Meron tayong bisita? Wala? Answers please come. Gampanan po natin sandali yung atin pong pagbibigay. Tama-tama lang po. Makaisang oras tayo. Wala pa pong ulan. At saturate po tayo sa Barangay Pilar. Amen. Ay makapag-saturate po tayo sa Barangay Pilar. Alright, ushers please come. Alright, ushers please come. Salamat sa mga hapuan. Brad, pati panalangin, please.
Amen. Amen. Wala po tayong bisita. So, ito pong gagawin natin kapatid. Yung mga nakahanda at may bihisan, ang mga kalalakihan po natin ay dito po tayo kapatid, pagtulungan po natin ito. At sa tingin ko ay overtime lang natin konti mamaya. Alright? Ang tingin ko ay meron tayong magagawa. At prayerfully, makabalik yung dalawa na nanggaling sa Bayugaw bukas para po ipagpapatuloy po natin yan. Alright? Kanina meron nagtas ng kamay na naka-ready. So, mga 6 ata yun. O 7 man yan. Tama-tama lang. Ay 7 man yan ay maiwan. Alright? So, company commanders, Alpha at saka Bravo, please organize your companies. Okay lang kayo kapatid? US Guns All Winning? Amen? Amen! Alam ko! Ay! Pagdating sa soul winning kapatid, nandun yung excitement natin. Amen? Excited po tayo. You know why? Ang ganda ng panahon. Tama-tama, malamig lumakad, marami tayong mababahiginan. Prepare yung yung trucks natin. Kahit mabigyan lang ng tagli-5 trucks ang bawat isa, malaking bagay na po yan. Alright? Ay malaking bagay na po yan. Wag lang wag lang maglalaro sa soul winning, maging formal po tayo. Umpisahan na po natin diyan, ang kalsada po ang hatian. Alpha Company, attack the left side of the road, and Bravo, attack right side of the road. Alright? Wala tayong palalampasin na bahay. Umpisahan na po diyan. Alright? Tak. Kapatid, ako'y naniniwala, masaya ang Panginoon. Tayo po'y tumayo, ay masaya ang Panginoon. Bakit? Marami pong makakapakinig ng Ebanghelyo. Okay? Huwag lang masyado maggrupo-grupo yung marami. Alright? Maghiwa-hiwalay po kayo kapatid para sa ganun mas marami tayong mabahaginan. Yung mga datihan, yung mga black ladies natin, humanap po kayo ng mga naka-red, makakala nila, makikipagminatay kayo. Okay? Makikipaglamay. Bakit pa uso yung itim? Pag nag-soul-winning kayo, patay. Alright? Anyway, bagay naman. Amen? Depende sa nagdadala yan. Pero iwasan nyo lagi nakaitim. Hindi bagay yan. Mga itim na yan, kapatid. Alright, anyway, nagjo-joke lang ako, pero depende. Sabi ni Patricia, depende. Alright, so mag-join po kayo sa ibang mga young people. Huwag kayo, ha? Hindi ako nagbibiro. Baka sabihin nila, kayong kumakanta sa ay, apo na tayo. Alright, salamat o Diyos at sa aming paghiwa-hiwalay. Kasiyahan niyo po ng kasiyahan ng mga anak po ninyo. Mangangalap po kami ng kaluluwa, bahagi ng salita po ninyo, Panginoon. Ekstrang kalakasan, umiling po kami for an hour. Maabot namin ang mga kaluluwa dito po sa barangay po namin. Kayo nga po magbigay ng mga kaluluwa mabahaginan. Ganon din po sa maiwanan, Panginoon, na magpapatuloy ng building project. Ingatan po sila, ilayo nyo sa anuman pong aksidente. At huwag nyo hayaan, Panginoon, na mayroon kayong anak dito ngayon, nakasama ngayon, na hindi makakasama po sa amin pong soul winning ngayong hapon. Kausapin niyo po sila, Panginoon, na lahat po kami ay makapag-involve. Patawad po, Ama, sa aming pagkakasala. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Alright! Saan na yung trucks? Alright, kapos na yung trucks.